My position has not changed hanggat hindi pa napeperpekto na isasaayos ng pamahalaan yung sistema, lalo na yung aspeto ng financing. Kaugnay sa PUJ, PUV modernization, hindi ito dapat i-require muna sa lahat dahil hindi nila kakayanin. Yung taas at laki ng presyo ng modernong jeep, kahit na malinis pa yan, sa oras na ito. Dapat kasi sana inuuna yung financing para kayanin hindi lamang ng tsuper, hindi lamang ng operator, pero lalo na ng mananakay. Pero sir, di ba every year pinaglalaanan nyo ng pondo sa Congress yung PUV modernization? Plus parang ang tagal-tagal na. Every year pinaglalaanan ng pondo, pero sa kabuuan, kung tama ang pagkakaalala ko, 14 na bilyon pa lamang sa kabuuan ang nailalaan. Ang kailangan para mabigyan ng subsidiya na 400,000, kung tama din ang pagkakaalala ko, ang kada jeep operator at super ay 42 billion pesos. So malayo pa tayo dun sa perang kailangan para talaga matustusan yung subsidy na kinakailangan para sa kasalukuyang mga namamasadang jeep. Basta lifetime ba natin matutupad pa yung PUV? Basta ayusin yung financing side. Nandiyan ang Land Bank, nandiyan ang DBP, ang daming pera. Bakit hindi gamitin para ipahiram sa kanila at concessional rates? Bakit hindi pag-aangin yung proseso ng pag-ipapahiram? Para sa gayon ay talagang matuloy na ito at magawa na ito sa lalong madaling panahon. Hindi naman po pwede na ang halaga ng isang modernong jeep ay nasa kulang-kulang 3 milyon, tapos ang subsidiya mo ay nasa 200 to 400,000 lamang. Saan naman kukunin ng operator o ng tsuper yung pambayad nun? Lalo na, hindi naman sila pinapayagan ng LTFRB magtaas ng pamasahe, depende sa laki ng babayaran nila dun sa modernong jeep. Kahit nga yung transport routes, hindi pa tapos ng LTFRB na aprubahan sa buong Pilipinas. So, paano natin mako-compute yung tamang pamasahe na dapat singilin na makakabawi yung mga inobligan natin bumili na moderno, malinis, pero mahal na mga jeep?